Mga master, okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ad sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shout out kay Song Lyrics. Shout out kay Jay Ilacas. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Gayunpaman, ang ideal na iniisip ko ay tiyak na magiging ganap na naiiba sa panahong iyon. Oo, iyon ang pinakamahusay na mga ideya, ngunit hindi talaga ito gumagana sa ganoong paraan. Siya ay napakalakas na walang sino man sa mundo ang makakalaban sa kanya, natural, kailangan siyang sundin ni Han Sanchen sa lahat ng bagay. Kaya niyang ibigay ang kanyang sarili sa ikatlong bahagi ng lupain, o kaya niyang sundin ang lahat ng sinabi niya, ngunit walang ibig sabihin iyon. Maaari niyang baguhin ang kanyang isip, maaari siyang maging moody, maaari niyang sirain ang kanyang orihinal na mga panata sa anumang kadahilanan. Sa mundong ito, ang tanging bagay na maaari mong paniwalaan ay ang kamaon ng iyong kamay. Sinasabing ang kasama ang emperador ay parang kasama ang tigre. Sino sa mga bayaning iyon na sumunod sa emperador upang magsimula ng isang negosyo ang hindi nakakuha ng iba't ibang mga pangako mula sa emperador? Ngunit sa pagtingin sa nakaraan at kasalukuyan, ilang tao ang maaaring mauwi sa sitwasyong inaasahan nila. Lahat sila ay nauwi sa isang malagim na kamatayan sa kamay ng emperador. Kung ganito ang emperador, gaano kalaki ang kredibilidad ng malademonyong halimaw na ito? Siyempre, ito ay mas hindi naaayon sa tatlong pananaw ni Han Sanchen. Alam mo ba kung ano ang bahay? Mapait na tumawa si Han Sanchen, hindi mo alam, kahit hatiin mo ang aking lupain, kahit na protektahan ko ang kaligtasan ng mas maraming tao, hindi ko nakikitang pinagkaaitan sila ng maraming karapatan, maraming kalayaan. Paano ko sila maaaliw kung nararamdaman nila ang sakit ng pag-alis sa kanilang sariling bayan? Bagamat ito ang pinakamagandang pagpipilian sa katapusan ng mundo, alam na alam din ni Han Sanchen na kung hindi niya gagawin ang pagpiling ito, hindi darating ang katapusan ng mundo. Sa makatuwid, hindi niya kayang pasanin ang pananagutan sa pagsasakatuparan ng katapusan ng mundo, bagamat maaari niyang bigyan sila ng isang lugar upang mabuhay sa katapusan ng mundo. Ngunit napakalaki pa rin ang responsibilidad. I'm dead. How the world changes has nothing to do with me, but I made a choice. Maybe I made the worst choice for thousands of people, so, I'm sorry. Bedbug, this won't work, that won't work, what do you want? If it doesn't work, go and die now. I don't have that much time or mood to talk to you here. Siya ay nagalit, at ang kanyang kayabangan ay hindi pinahintulutan ni Han Sanchen na pabulaanan o makipagtawaran sa kanya ng ganito. Alam kong galit ka, pero kung galit ka, magalit ka lang sa akin. I am willing to bear it, sabi ni Han Sanchen. I don't want to talk nonsense to you, you are going to die now, you have no other choice. The only choice is that I can enter the sea of blood and you help me, but the body is controlled by myself. As a condition, I can promise you that when the matter is completed, I can give you something you want. Siyempre, maliban sa alisin ka sa katawan ko. What a joke, sa tingin mo ba tanga ako? Na pinipigilan mo sa katawan mo, ano pa ba ang gusto ko? You can ask for something to help you recover, if one day you are strong enough to break through the constraints of my body, hindi ka ba magiging malaya? Bedbug. Kayong mga tao ay may tinatawag na pagpipinta ng mga cake, kaya pinipinta mo ba ako ng mga cake ngayon? You can think that I am trying to make a fool of myself, but I can also tell you clear that I will definitely do what I promised you. Alam ni Han Sanchen na kung gusto niyang tulungan siya nito, kailangan niyang magkompromiso. Ang kompromiso ni Han Sanchen ay upang bigyan siya ng pag-asa. Gagawin nga ni Han Sanchen ang lahat ng kanyang ipinangako, ngunit naisip din niya ang mga kaukulang galaw, ibig sabihin,
magiging doble ang kanyang lakas. Sa hinaharap, ang mas malakas na halimaw, mas malakas siya, kaya mahalagang ang pagkontrol sa relasyon sa pagitan ng dalawa ay hindi gaanong nagbabago. Sa makatuwid, bagamat hindi nito nilalabag ang kanyang pangako, masisiguro rin ni Han Sanchen ang kanyang kompromiso sa kanya sa pinakamalawak na lawak. This is my lowest limit and the only concession I can make, please think about it, sabi ni Han Sanchen. Sa katunayan, ito ay isang sugal para sa Han Sanchen, ngunit alam din ni Han Sanchen na ito ay isang sugal din para sa halimaw, ngunit ang panalong bahagi ng halimaw ay dapat na mas malaki. Pwede. I know what your plan is, you little bug, you really won't break your promise. You want to rely on your own growth rate to overwhelm my future recovery rate, so as to achieve the purpose of checking and balancing me, so, at that time, you will still be the same as now, you can trap me in your body, what I said, right? Ang mga halimaw ay palaging mga bagay na nabuhay na nakakaalam kung gaano karaming taon, hindi man kasing husay ni Han Sanchen ang kanilang at hindi kasing bilis ng utak ni Han Sanchen. Total sila ay mga taong binyagan na ng mga taon, sa madaling salita, kumain sila ng yando ay mas maraming daan ang nalakbay kaysa Han Sanchen. Natural, madali para sa mga tao na malinaw na makita kung ano ang iniisip ni Han Sanchen. Oo naman, you are a bug, although you are cunning and emotional, I have countless shortcomings, however, there is one thing that I can trust in you, and that is your promise. Okay. We can cooperate, even if I live in your body, I will give you some interest. However, I still say what I said, the power of this sea of blood is very powerful, it is so powerful that even I am not sure of taking it down. Now, you have to control your body by yourself, natural na mas mababa pa ang chances of winning natin. Kaya hayaan mo muna akong sabihin ang mga pangit kong salita, manibiro mo ang buhay natin. Kapag natalo ka, ikaw at ako ay masisira. Orihinal, para sa halimaw, ayaw niyang sumang-ayon sa mga kondisyong ito, dahil siya mismo ay bahagi rin ng kasalukuyang katawan ni Han Sanchen, kung gusto ni Han Sanchen na mamatay sa ganitong paraan ng pagpapababa ng kanyang winning rate, syempre hindi niya ito magagawa, payag. Para sa kanya, nakakahiya rin ang matalo kung hindi niya matatalo ang kapangyarihang iyon. Gayunpaman, ang katawan ay palaging pag-aari ng Han Sanchen, hindi man siya pumayag, kung si Han Sanchen, isang tanga, ay nagpumilit na pumasok, hindi siya maaaring makialam. Sa makatuwid, sa kasong ito, ang kompromiso sa pagitan ng dalawang tao ay ang pinakamahusay na pagpipilian sa ngayon. Okay, if anything goes wrong, I won't blame you, and I won't blame anyone else, sisisihin ko lang sarili ko na wala akong kakayahan, ngayon, papasok muna tayo. Habang nagsasalita si Han Sanchen, kinokontrol niya ang kanyang katawan at mabilis na pumunta sa gilid ng dagat ng dugo, isang napakalaki at nakakatakot na amoy ng dugo ang agad na napuno ng ilong ni Han Sanchen, napakabango nito, napakasama. Diretso ka bang bababa ng ganito? Mahinang sabi ng halimaw. Natigilan si Han Sanchen, may kailangan ka pa bang gawin? Gamitin mo muna ang totoong lakas mo para protektahan ang sarili mong puso, at the same time, may alam ka bang concentration spells? Umiling si Han Sanchen, sapat na ang natutunan niya, ngunit talagang wala siyang natutunan tungkol sa mga kasanayan sa konsentrasyon. Kung gayon, gusto kong malaman, paano ka, isang surot, nakaligtas sa magulong mundong ito hanggang ngayon? Hindi ka ba nakatagpo ng anumang bagay tulad ng ilang phantom formation sa napakatagal na panahon? I have met them before, at medyo marami sila. Hindi ba? Tapos paano mo nalampasan ito? Hindi mo ba ginagamit itong concentration technique para protektahan ang sarili mo sa kalituhan ng mga pormasyong ito? Damn it, dapat talaga swertehin ang mga tulad mo. I live in this broken era of yours, but if you were born in my era, hell, you probably didn't even survive an hour. Galit na saway ng halimaw. Siyempre naisip niya na ang mga bug na ito ay napakahina, ngunit hindi niya pinangarap na ang kanilang lakas ay maaaring maging napakahina. Ang bagay na ito ay sadyang nakakabaliw na masama. Si Han Sanchen ay hindi nakaimik at walang imak, kung tutuusin, kaya niyang magyabang sa harap ng sinuman, pero sa harap ng halimaw na ito,
wala talaga siyang qualifications para ipagyabang. Ang apo na ito ay sadyang napakalakas na ang dalawa sa kanila ay ganap na naiiba sa isa't isa, natural, hindi ka pwedeng makipagtalo sa kanya, totoo talaga ang sinabi ng iba. I used to rely on willpower to support myself, sabi ni Han Sanchen. Umaasa sa kalooban. Natigilan ang halimaw, siguro ito ang unang beses na narinig niyang may umasa sa bagay na ito para suportahan ang sarili. Hindi naman sa hindi niya naiintindihan ang ganitong ugali, kaya lang sa perception niya, parang isang modernong sanggol na nagtatanong sa'yo kung saan ka pupunta, magsasabi ka ng malayong lugar, tapos pipiliin mong maglakad. Hindi naman sa hindi niya maintindihan, pero bakit ang subconscious reaction niya, bakit hindi sumakay ng taxi? Ganito lang ang bagay na ito. Pagkarinig nito, ang halimaw, ay tumahimik ng matagal na panahon. Ikaw Bug, tamad ka ba? Kapag nakatagpo ka ng high-level illusion formations o Guhart techniques, umaasa ka lang sa iyong paghahangad, hindi ba ito ay tulad ng paghuli ng espada gamit ang iyong mga kamay? Pagkaraan ng ilang sandali ng katahimikan, dahan-daang bumukas ang halimaw, bibig. Noong panahon ko, artificial man itong inayos o isang bagay na natural na umiral, ang bawat magic array ay talagang napakalakas nito na hindi mo maiisip kung gaano kalakas ang umasa lamang sa lakas ng loob ng isang tao, suporta, halos 100% tiyak na siya ay nagsasalita ng walang kaparerikan. Ngunit kung may mga komplikado, dapat may mga bagay na dapat harapin sa mas mataas na antas, maraming mga surot ng tao tulad mo, at mayroon silang sariling mga kakayahan. Sila ay nag-aral ng maraming mga pamamaraan, at sila ay talagang epektibong labanan ang mga ito. Kayong mga uod, talagang paatras kayo habang nabubuhay, bawat henerasyon ay mas masahol pa kaysa sa huli. Sa pagharap sa akusasyong ito, si Han Sanchen ay medyo walang magawa, dahil talagang mahirap para sa iyon na sabihin. Halimbawa, sa asol na planeta, umuunlad ba ang panahon ng tao? Ang sagot ay napakalinaw, syempre umuunlad. Iba't ibang mga armas ang inilalagay sa iyong harapan, at iba't ibang mga teknolohiya ay umuunlad din, ang iyong buhay ay magiging mas maginhawa, maganda, at mas mabilis. Ngunit ito ay isang tanong mula sa pampublikong pananaw. Kung titingnan mo ito mula sa pananaw ng isang monghe, ito ay talagang bumababa, parami ng parami ang mga sekta na naglalaho sa mahabang ilog ng kasaysayan, at ang pamana ay maaantala dahil sa iba't ibang layunin. Pinili din ng mga tao na isama ang teknolohiya para sa bilis at kaganhawahan, ngunit ito ay hindi rin nakikitang gagawa ng mas maraming tao na umasa sa teknolohiya. Bilang resulta, unti-unting nawala ang ilan sa aking medyo hindi gaanong naiinip na pag-iisip, at unti-unting nawala ang isang malusog na katawan. Sa makatuwid, ang dalawang panig ng mga bagay ay laging umiiral, kahit anong makuha mo, natural na mawawalan ka ng isang bagay. Hindi mapipigilan ang kapangyarihan ng dagat ng dugo, parang gusto mo akong kalabanan, pero pinili mong subukang bugbugin ako hanggang mamatay gamit ang iyong mga kamao, sabihin mo sa akin, nananaginip ka ba? Siyempre hindi ito panaginip, ito ay isang biro. Kaya niyang talunin ang halimaw na ito hanggang mamatay gamit ang kanyang mga kamao. Hindi man lang maisip ni Han Sanchen ang mga kalokohang iyon, ito ay talagang nakakatawa. Anong dapat nating gawin? Medyo nanlumo si Han Sanchen, hindi sana siya namatay bago umalis sa hukbo, iyan ay magiging masyadong mapahamak, hindi ba? So I just said, it's best for me to control your body, but you are as stubborn as a donkey, so you won't do it. Hindi na kailangang pag-usapan. Napakatatag ng ugali ni Han Sanchen. So, para sa isang matigas ang ulo na tulad mo na umasa sa lakas ng loob para makaligtas sa Phantom Formation, parang, ito ay talagang magagawa, medyo nanlumo ang mga halimaw. Saglit na natahimik ulit ang dalawa. Tapos, nagkaroon ulit ng katahimikan. Ibig sabihin, walang entidad ang halimaw, kung hindi, dapat mayroong dalawang tao sa dagat ng dugo, tumingin ka sa akin, tumingin ako sa iyo, at pagkatapos ay tumitig ang malalaking mata sa maliliit na mata. So pwede na tayo. Sa wakas, binasag ni Han Sanchen ang katahimikan. Habang nagsasalita si Han Sanchen, nag-isip ng matagal ang halimaw at saka sinabing, sigurado akong bababa na ako, hanggang dito na tayo,
may kailangan pa ba tayong pigilan? Pero sa sitwasyon ko ngayon, hindi mo ba sinabi sa akin na mamamatay ako kapag bumaba ako? Nanlulumong sabi ni Han Sanchen. Death is inevitable, so you have to rely on me, forget it. I don't want to go back to the topic with you, let's do this. I will suffer a little loss and teach you the concentration technique. Totoo, kung sinabi ni Han Sanchen na hindi siya excited, kasinungalingan iyon, tsaka anong level na ang halimaw na ito? May kisame ito kaya dapat top-notch ang natutunan niya. Kung matutunan niya ito, wala siyang dapat ikatakot sa hinaharap. Kapag nakatagpo siya ng anumang ilusyon o katulad nito, maaari niyang harapin ito ng direkta at madali. Ito ay syempre isang magandang bagay. Look at your worthless look, how can a mere concentration spell make you so happy? Panunuya na sabi ng halimaw. Kalokohan, para sa mga halimaw, ito ay maaaring talagang ordinaryo, ngunit para sa Han Sanchen, o para sa sinuman sa kasalukuyang mundo ng Bafang, sila ay malinaw na super mahiwagang antas ng pag-iral. Hindi na kailangang maging sobrang saya, dahil ang mga sekretong diskarte na pinagkadalubhasaan ko ay maaaring hindi maisip at mahirap para sa iyo na maunawaan, kung matututo ka man o hindi ay ibang usapan, handa ka na ba? Tumanggo si Han Sanchen, handa na. Medyo confident pa rin si Han Sanchen sa pag-aaral ng Kung Fu, total marami siyang natutunan Kung Fu sa tunay na Diyos. Bagamat ito ay napakalalim at mahirap intindihin, hindi kayang labanan ni Han Sanchen ang sariling instinct ni Han Sanchen, kaya maaari niya itong matutunan ng direkta. Pagkatapos niyang kabisado, nang mabasa niya ang mga masalimuot na salita, naging napakasimple na naman ng lahat. Pagkatapos ng lahat, kapag alam mo ng buo ang nangyayari, hindi ba napakadaling lumingon at tumingin sa ibang mga bagay? Sa batayan na ito, ang kakayahan ni Han Sanchen sa pag-unawa ay lubos na napabuti. Sa makatuwid, ang Han Sanchen ay may pundasyon at kumpiyansa na matuto ng mga advanced na kasanayan. Okay, makinig kang mabuti. I will present the mental method directly in your mind, but how to practice it depends on your own ability. Pagkatapos, sa sumunod na segundo, lumitaw ang mga misteryosong simbolo sa isip ni Han Sanchen. Sila ay tulad ng mga salita ngunit hindi tulad ng mga salita, ang pagtingin lang sa kanila ay sapat na para mamanhid ang anit ng mga tao. Gayunpaman, nagsumikap pa rin si Han Sanchen. Natukuyin ang bawat salita at i-connecta ang mga salitang ito hanggat maaari. Hindi alam ni Han Sanchen na habang siya ay seryosong nag-aaral, ang halimaw ay nagpakawala ng walang magawang buntong hininga. Para sa mga halimaw, ang pangunawa ni Han Sanchen ay talagang napakahirap, bagaman sa katunayan ang pag-unawa ni Han Sanchen ay nasa high-end na ranggo. Makalipas ang halos kalahating oras, halos 80% ng kanyang isip ay naisalin na ni Han Sanchen, ang ilang bahagi ay masyadong malalim at mahirap unawain. Maaari ding malaman ng Han Sanchen ang pangkalahatang kahulugan, ngunit ang natitirang 20% ay maaari lamang hulaan. Bagamat maaaring hilingin ni Han Sanchen ang halimaw na tumulong na magpaliwanag, inisip ni Han Sanchen ang kanyang malaaso na hitsura at ayaw niyang magpakumbaba. Pagtatanungin mo siya, tatawanan ka niya, at baka hindi ka man lang niya turuan. Tsaka laging ganito ang ugali ni Han Sanchen, mas mabuting umasa sa sarili kaysa umasa sa iba. Kung hindi mo ako tuturuan, hindi ako magtatanong. Nang makita si Han Sanchen na nakaupo sa langit at pinag-aaralan ang pamamaraan ng konsentrasyon, ang halimaw ay bahagyang natahimik. Mukha kang masamang oso, ngunit gusto mo pa ring magsanay ng sining ng konsentrasyon. Gayunpaman, ikaw, isang bug, ay talagang matapang, gayunpaman, naiintindihan mo lamang ang 80% nito, at gayunpaman ay naglalakas loob kang gawin ito ng direkta tulad nito, ikaw ay talagang karapat-dapat dito. Para sa Kung Fu, kailangan mong magsanay ng paunti-unti mula sa pinakapangunahing antas, o kailangan mong maunawaan ang lahat at pagkatapos ay isagawa ito mula sa pangunahing antas hanggang sa pinakamataas na antas. Walang gaanong tao tulad ni Han Sanchen na naglakas loob na magsanay pagkatapos basahin ang buong kabanata. Pagkatapos ng lahat, ito ay 80% ng buong artikulo, na nangangahulugan na ang ilang mga lugar ay maaaring walang kahulugan, marahil sa dulo, ngunit maaari rin itong nasa gitna, o kahit sa simula. At may mga butas mula sa simula, parang nagtatayo ng building mamaya, ang buong bagay ay lalong naging baluktot,
at tuluyang bumagsak sa isang malakas na putok. Kawili-wili, maglaan ng ilang sandali upang tingnan ang iyong bag, ngumisi ang halimaw. Pagkatapos ng mga salita ay natahimik ang lahat. Maririnig ang katahimikan. At si Han Sanchen ay ganap ding nakatuon sa pagsasanay ng diskarte sa konsentrasyon. Paf! Maya-maya, habang umiinit ang lalamunan ni Han Sanchen, bumulwak ang isang bibig ng dugo. Kahit na sobrang lakas ng pangunawa ni Han Sanchen, sa pagharap sa mga ganitong komplikadong mental technique, halatang 80% lang ang pangunawa ni Han Sanchen, na hindi sapat para magsanay ng mabilis ngayon. Kapag nagkamali at hindi mo masyadong mahulaan sa oras, ang iyong pagsasanay ay agad na papasok sa isang estado ng backlash. Sa ilalim ng gayong mga pangyayari, ang pagiging nahuhumaling ay isang hindi maiiwasang resulta. Habang nagsusuka ng dugo si Han Sanchen, nagsimulang mag-iba-iba ang tunay na enerhiya sa kanyang katawan, kung magpapatuloy ito, hindi maiiwasang sumabog at mamatay si Han Sanchen. You bug, I told you a long time ago that holding on will never bring good results, hindi ka talaga dapat nagpapanggap na nasa harapan ko. Walang magawang umiling ang halimaw, wala siyang paraan para tulungan si Han Sanchen na patatagin ang kanyang mga meridian, ang tanging magagawa niya ay gamitin ang sarili niyang boses para turuan si Han Sanchen kung paano makaahon sa panganib. Bedbug, saan ka nagkamali sa practice? Sabihin mo sa akin dali at tuturuan kita kung paano haharapin ito. Sa isang salita, hinihintay ng halimaw ang sagot ni Han Sanchen, ngunit sa sumunod na segundo, biglang gumalaw si Han Sanchen, pinindot ang kanyang mga kamay, at pinalakas ang kanyang lakas. Ikaw bastard, is you risking your life? Malinaw na hindi lamang pinakinggan ni Han Sanchen ang kanyang sarili, bagkos ay sinubukan niyang lutisin ito sa kanyang sarili. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan niyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!